Mga ka-Clover, sa gitna ng matinding init ng tag-araw, ramdam natin ang pagod, irritable na pakiramdam at minsan parang nawawala ng sigla ang ating tahanan. Pero alam mo bang may simpleng paraan para mapresko ang iyong bahay kahit wala kang aircon? At higit pa doon, para umakit ng swerte, kasaganaan at positibong enerhiya? Ang sikreto ay nasa mga halaman. Hindi lang basta dekorasyon ang mga indoor plants. Sa paniniwala ng Feng Shui, sila ay buhay na enerhiya na kayang maglinis ng hangin, magdala ng kapayapaan, at magbukas ng pintuan sa swerte. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga indoor lucky plants na dapat mong ipasok sa bahay ngayong tag-init at kung bakit sila ay hindi lang pampaganda kundi tunay na pampaswerte. Bakit importante ang indoor plant sa tag-init? Sa panahon ng tag-init, tumataas ang temperatura sa loob ng bahay. Kahit may electric fan, minsan kulang pa rin. Pero ang mga halaman may natural na kakayahan na mapalamig ng paligid. Sa proseso na tinatawag na transpiration, ang halaman ay naglalabas ng moisture sa hangin. Parang natural humidifier, kaya mas nagiging presko ang pakiramdam kahit walang aircon. Bukod dito, sinasala rin nila ang toxin sa hangin, kaya mas malinis, mas magaan at mas healthy ang loob ng bahay. At sa Feng Shui, ang mga halaman ay simbolo ng life energy o Chai. Kapag may buhay sa loob ng bahay, mas dumadaloy ang swerte at mas nagiging balance ang enerhiya. Unahin natin ang isa sa pinakasikat, ang Lucky Bamboo. Ang halamang ito ay kilala bilang simbolo ng yaman, tagumpay at good fortune, lalo na kapag inilagay sa east o southeast area ng bahay. Sa tag-init, napakadaling alagaan ng Lucky Bamboo. Kahit sa tubig lang, mabubuhay ito. Hindi rin ito nangangailangan ng direktang sikat ng araw. Perfect sa loob ng bahay. Bukod sa swerte, nagbibigay din ito ng calming effect. Kapag tinitingnan mo ito, parang may kapayapaan sa paligid. Maglagay ng 3 stalk para sa kaligayahan, at 5 para sa kalusugan, at 8 para sa kasaganaan. Yan po ang tip ko sa inyo. Pang-3, ang snake plant o kilala rin bilang mother-in-law's tongue ay isa sa pinaka-powerful na indoor plant. Ito ay kayang mag-convert ng carbon dioxide into oxygen kahit sa gabi. Kaya kung ilalagay mo ito sa kwarto, mas magiging presko ang tulog mo. Sa Feng Shui, ito ay itinuturing na protection laban sa negative energy. Parang silent guardian ng iyong tahanan. At ngayong tag-init, hindi mo kailangan mag-alala kahit mainit. Kaya nitong mabuhay, hindi rin ito kailangan diligan palagi. Pang-4, peace lily. Kapayapaan at kalinisan. Kung gusto mo ng halaman na parehong maganda at makapangyarihan sa enerhiya, piliin ng peace lily. Ang pangalan pa lang, kapayapaan, ito ay simbolo ng harmony, healing at emotional balance. Sa init ng panahon, minsan nagiging mainitin ang ulo ng mga tao, pero ang presence ng peace lily ay tumutulong para pababain ang stress at tension sa loob ng bahay. Dagdag pa, isa ito sa pinakamahusay na air purifying plants. Tinatanggal nito ang toxins tulad ng ammonia at benzene. Pang-5 ay ang ating areca palm, ang natural air cooler. Ngayon, kung ang hanap mo ay parang natural aircon, kilalanin ang areca palm. Ito ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na natural humidifiers. Naglalabas ito ng moisture sa hangin, kaya mas nagiging malamig at komportable ang paligid. Perfect ito sa sala o living room, lalo na kung doon kayo madalas tumambay. Sa Feng Shui,
Ang palm plants ay sumisimbolo ng growth, success at abundance. Kaya habang lumalaki ito, pinapalakas din ito ang swerte sa iyong buhay. Pang-anim ay ang jade plant, halaman ng pera. Ang jade plant ay kilala bilang money plant. Ayon sa Feng Shui, ang makapal at bilugang dahon nito ay sumisimbolo ng kayamanan at prosperity. Ilagay ito malapit sa entrance o sa inyong workspace para maka-attract ng financial luck. At kahit tag-init, hindi ito maselan. Kaunting tubig at sapat na liwanag, mabubuhay na ito. Pang-pito, bakit mas malakas ang swerte sa tag-init? Sa Feng Shui, ang tag-init ay konektado sa elementong fire enerhiya, passion at action. Kapag pinagsama mo ito sa elementong wood mula sa mga halaman, lumalakas ang daloy ng buhay at kasaganaan. Kaya ngayong tag-init, mas aktibo ang enerhiya ng mga halaman, mas mabilis silang lumago at mas malakas ang kanilang hatak sa swerte. Alam niyo po mga ka-clover, sa kabila ng tag-init ng tag-araw, may mga kwento na nagpapatunay na ang simpleng pag-aalaga ng halaman ay may dalang hindi inaasahang swerte. Isang kwento mula sa isang pamilya sa probinsya. Sa gitna ng matinding init, halos hindi na sila makatulog sa gabi. Wala silang aircon at ang electric fan lang ay parang hangin na mainit pa rin. Isang araw, nagdesisyon ang nanay ng tahanan na magpasok ng ilang halaman sa loob ng bahay. May lucky bamboo, snake plant at isang maliit na areca palm. Sa una, ang akala lang nila ay pampalamig at pampaganda. Pero habang tumatagal, napansin nila ang pagbabago. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging mas magaan, mas presko kahit papaano. Pero higit pa doon, naging mas kalmado ang kanilang samahan. Dati, madalas silang magtalo dahil sa init ng ulo, literal at emosyonal. Pero nang magkaroon ng mga halaman, parang unti-unting nabawasan ang tensyon. Mas naging maayos ang usapan, mas naging magaan ang pakiramdam. At hindi lang iyon, pagkalipas ng ilang linggo, ang ama ng pamilya na matagal nang walang trabaho ay nakatanggap ng tawag para sa isang bagong oportunidad. Isang trabahong hindi nila inaasahan, mas malapit sa bahay at mas maayos ang kita. Para sa kanila, hindi ito basta pagkakataon lang. Naniniwala sila na ang mga halaman ay nagdala ng bagong enerhiya sa kanilang tahanan. Enerhiyang nagbukas ng pintuan sa swerte. Isa pang kwento mula naman sa isang simpleng online seller. Sa kasagsagan ng tag-init, bumagal ang kanyang benta. Halos wala nang pumapasok na orders dahil sa stress at init. Nawawala na siya ng gana. Hanggang sa may nagsabi sa kanya na maglagay ng jade plant malapit sa kanyang workspace dahil ito raw ay simbolo ng kasaganaan. Sabi ng nagsabi sa kanya. Sinubukan niya. Naglagay siya ng maliit na jade plant sa tabi ng kanyang laptop. Inalagaan niya ito araw-araw. Dinidiligan, kinakausap at pinapanatili ang kalinisan ng paligid. At makalipas ang ilang araw, may pumasok na order. 1, 2 hanggang sa tuloy-tuloy na. Hindi man ito agad-agad naging malaking kita pero ramdam niya ang pagbabago. Parang bumalik ang daloy ng swerte. Para sa kanya, ang jade plant ay hindi lang halaman. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at panibagong simula. At may isa pang kwento na talagang kahanga-hanga. Isang matandang babae na mag-isang nakatira sa kanyang bahay. Sa sobrang init ng tag-araw, madalas siyang makaramdam ng lungkot at pagod. Isang araw, may nagbigay sa kanya ng peace lily. Inilagay niya ito sa sala, malapit sa bintana. Araw-araw kinakausap niya ito, parang kaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya gaanong nalulungkot. Mas nagiging positibo ang kanyang pananaw.
At hindi nagtagal, nagsimula siyang bisitahin ng kanyang mga apo ng mas madalas. Parang unti-unting bumalik ang saya sa kanyang tahanan. Para sa kanya, ang Peace Lily ay nagdala ng kapayapaan, hindi lang sa bahay kundi sa kanyang puso. Ang mga kwentong ito ay paalaala na ang halaman ay hindi lang basta dekorasyon. Sa panahon ng tag-init, kung saan ang init ay maaaring magdala ng pagod, iritasyon at stress, ang mga indoor lucky plants ay nagsisilbing balanse. Sila ang nagbibigay ng lamig sa pakiramdam, kapayapaan sa isipan, at swerte sa buhay. Minsan, hindi natin agad nakikita ang epekto, pero sa tamang pag-aalaga, pagmamahal at paniniwala ang pinakamahalaga. Ang simpleng halaman ay nagiging daan para sa mas magandang bukas. Kaya kung gusto mong gawing mas presko, mas masaya at mas swerte ang iyong tahanan ngayong tag-init, huwag kalimutang magpasok ng mga indoor lucky plants. Hindi mo kailangan ng mamahaling aircon para maramdaman ang ginhawa. Minsan ang kailangan mo lang ay buhay na halaman, tamang pag-aalaga at paniniwala sa positibong enerhiya. Dahil sa bawat dahon na tumutubo, may kasamang pag-asa, swerte at bagong simula.